Magandang araw mga kababayan, isang nakakatakot at nakakagulat na balita ang labas ngayon kaugnay kay Justice Secretary Crispin Boying Rimulya. Ayon sa mga ulat, ilang oras na ang nakalipas nang maaksidente si Rimulya at agawin ang kanyang buhay matapos ang isang malubhang insidente. Kasalukuyan siyang inoobserbahan sa ospital at sumailalim sa mga kritikal na operasyon. Dahil dito nagbigay ng pahayag ang pamilya at mga malalapit na kaibigan na labis silang nag-aalala at nananalangin para sa kanyang mabilis na paggaling. Habang ang bansa ay abala sa kalagayan ni Rimulya, lumabas din ang mga revelasyon mula kay Senatora Amy Marcos na nagbigay ng matinding pahayag laban sa dating kakampi. Ayon kay Senatora Amy, may mga hindi inaasahang pagsisiwalat mula sa mga malalapit kay Rimulya na maaring magpabago sa pananaw ng publiko tungkol sa mga kontrobersyal na issue ng gobyerno. Nilampaso ni Senator Amy ang mga pahayag ng mga dating kasamahan sa administrasyon at sinasabing ang mga revelasyong ito ay magbibigay liwanag sa mga isyu ng kadiwlaan at mga hindi tamang gawain sa nakaraang mga taon. Ng mga detalye ukol sa mga pahayag na ito ay patuloy pang pinag-aaralan at pinaghuhugutan ng mga opinyon ng mga eksperto at mga kasamahan sa Senado. Ang mga masalimuot na revelasyong ipinahayag ni Senatora ay nagdudulot ng mas marami pang tanong at pagsisiyasat na tiyak na maghahatid ng mga bagong kaganapan sa mga susunod na linggo. Abangan ang mga susunod na developments kaugnay sa kalagayan ni Rimulya at mga revelation ni Senatora Amy. At yan nga ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Wag ho kayong magpabudol. Ito, sino pa ba? Ano pa bang meron tayo dito? Tatapusin na ho natin lahat to. Eto! Yan ang haba sinasabi natin. Ito matindi ho dito mga kababayan. Bring him home! Magkakaroon ho ng malawakang motorcade ng sa Sunday Ride, March 23, 2025. 1 p.m. People Power Monument to Marilacay, Rizal. Naku, wala pa ho tayong motor. Kung meron lang tayong motor, sasama tayo dyan. Sa kasamaang palad, wala pa ho tayong motor. Pero sa lalong madaling panahon, sana makabili na tayo ng motor para pagka merong rally, brum-brum, mabilis na lang ho tayo. Mabilis ho tayong makasibat, ika nga, di ba? Pagka ho kasing nakasasakyan, ang hirap di ba? Pagka traffic, ang hirap. Pero pagka nakamotor na, mabilis na lang ho yan. Yung mga malapit lang ho sa area, yung mga nasa Region 3, yung mga nasa Metro Manila, yung mga nasa... Basta malapit dyan, sa lugar na yan, nasa NCR, nasa NCR. Nasa Northern Luzon. Punta ho kayo dyan sa na yan, right? Pakita ho natin ang ating pwersa. Dito sa mga traidor na to, pinagkaluluho nila yung sarili nating kababayan dyan sa mga banyaga na yan. Heto mga kababayan, rekta na ho muna tayo dito kay dito kay Bonjing, dito kay Boying pala, baka magalit sa atin yan, no? Ito kay Bonjing Rimulya. Ito, pakinggan na ho natin to. Ito matindi yung mga litanya dito ni Boying Rimulya. Ito, 1 minute lang ho ito, game. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun. Tapos na yun. So, hindi. It's a done deal already. Ay, nakakatawa. Done deal already. Kumbaga, deal? Kumita kayo doon sa pagpapadala kay dating Pangulo Rodrigo dyan sa dahig. Done deal already. Ano yung business ba yon? Yung pagpapadala nyo kay Tatay Digong doon, business as usual. Balita ako, si Tebes, meron ding red notice. Di ba? Pero ang matindi ho dito, ang tagal na nung red notice nitong si Tebes, hanggang ngayon di pa ho siya napapauwi sa Pilipinas. Di ba? Ito si Tatay Digong, talaga hong minadali nitong mga traidor na to. Isa ho yan si Rimulya sa nag-traidor sa sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo ho yung pagmumukha na yan, nangangarap na maging senador yan. Yan ang nga ba sinasabi natin, Boying binigyan ka na ng pangalawang pagkakataon ng universe para gawin ang tama. At dandil na daw yun. Wala na yun. Hindi na mababalik. Teka lang, yung pinaliwanag nitong si Ma'am Sasugando Sasot na
merong linabag dyan sa pagdadbit-bit na yan, pagkikidnap na yan kay Tatay Digong papuntang ICC. Kailangan munang ma-resolve yun. Huwag muna kayo magpakakampante. Baka biglang pag kami nangyari kay Tatay Digong doon, baka bigla kayong di ba? Hindi ko natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon. Kasi ngayon pa lang, buhay pa si Tatay Digong, yung mga nagawa niya noong kapanahunan niya, talagang naglalabasan na sa social media. At yung pagtanggap ng ating mga kababayan sa mga nagawa niya na yan, talagang napakatindi ho mga kababayan. Tuloy! Yes, sir, dun sa decision. The hearings na yun dun eh. Continuing na hearing. I think there's Anong continuing na yung hearing? Pambihira talaga tong si Bonjing. Oh. judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, Teka, kung sa Pilipinas, lahat kaya nyong madaliin, lahat kaya nyong ikutan, lahat kaya nyong paikutin, 'di ba? Pagdating sa dahig, ibang usapan doon 'yun. Kasi halimbawa yung abogado nitong si Tatay Digong, ano 'yun? Briton 'yun, 'di ba? Siyempre, i-erase niya yung pagdadala kay Tatay Digong mula sa Pilipinas papuntang Netherlands. Baka doon pa lang meron ng problema eh. Kaya huwag kayong magpakakampante na hindi makakauwi dito si Tatay Digong. Nung napanood ho natin yung video nitong si Madam Sas, nabuhayan ho tayo ng hope, nabuhayan ho tayo ng pag-asa, no? Na makakauwi dito si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Dapat nga kasi talakayin na yun eh. Hinaano pa ang tawag dito, pinatagal pa ginawa pang September. Dapat bukas na yung para mapag-usapan natin yung legality ng pagkuha kay Tatay Digong mula sa Pilipinas papuntang The Hague. Meron malaki ho ang problema nitong si Marcos Jr. Etong si Bonjing, yang si Torre, yang si John Vic, malaki ho ang problema nila. Yang traidor na si Anyo, malaki ho ang problema nila ngayong mga panahon na to, mga kababayan. Dahil meron ho silang inskip na vital step diyan sa pag-aresto dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat pala pagka-aresto, dalhin doon sa competent judicial ang tawag dito, judicial body, yan. Kung nasa ang bansa siya naroon. 'Di ba? Hindi pwede yung pagkahuli mo. We can do this the easy way or we can do this the hard way. Sabi nito si Torre, di ba? Dapat pala, Torre, ginawa mo, dinala mo siya doon sa RTC o Korte o saan man dyan sa Pasay, di ba? Dinala mo siya doon. Di ba? Hindi yung binitbit mo siya papuntang dahig. Di pala ho pwede yun. Ngayon, medyo nabuhayan na ho tayo ng pag-asa. Malaki ho ang paniniwala natin na makakahuwi ng ligtas sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. and there is a setting for September 23. So we rely on that. So sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na pinay. That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik, ano po? It's a done deal. It's there. I'm gonna show. Done deal na, kayo naman deal yan eh. Deal yan. It's a done deal yan, higa nga. Laki ng ninyo doon, done deal yun. Mantakin nyo, pati aeroplano talagang, diba? Done deal na yan, kayo naman. Tsaka sabi niya naman haharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Lahat tayong Pilipino narinig natin na sinabi sa atin ng dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. Kaya Ay, sinungaling, napakagago talaga nitong si Remulla. Sinabi ni Tatay Digong, kasuhan nyo ako dito, haharapin ko lahat ng ikakaso nyo. Hindi nyo nga kinasuhan eh. Gago talaga itong si Remulla. Oo. Sinabi ni Tatay Digong, maliwanag pa sa sikat ng araw, haharapin ko. Kasuhan nyo ako sa Pilipinas, pero para sagutin ko yung mga aligasyon na yan sa mga banyagang korte, hindi pwede. Ikaw naman, bubulain mo pa kami, sinungaling na nga amo mo, sinungaling ka ba? Anak ng toka, Boying Remulla. Mga Remulla, wala akong kwenta, tandaan nyo yan. Para sa mga DDS na taga, saan ba lugar nito mga walang yung Remulla na to? Basta wag nyo iboto yan.
Huwag niyong iboto yan. Yan, nangangarap maging senador niyan eh. Yan, si John Vic, nangangarap din maging senador yan. Magtatakbuhan sa 2028 yan. Nakikita na ho natin ang composition ng senatorial slate nila sa 2020. Ngayon, 2025, nakikita na natin. So sa 2028, parang maliwanag na ho sa atin kung paano yung magiging composition nila. No? At sigurado, merong Remulla dyan. 100% ho yan, mga kababayan. Yung mga sumalbahe kay Tatay Digong, nako, talaga hong pipilitin nilang magkaroon ng pwesto bago bumaba itong si Marcos Jr. Dahil alam nila na may kaalalagyan sila kung pag nagkataon. Sigurado ho yun, mga kababayan. Yun hong atin dito na talagang babantayan ho natin yan. Kaya kung sakaling meron tumakbo dito sa mga walang yan na to na sumalbahe kay Tatay Digong, nako, araw-arawin namin kayo. Isa bagay, ngayon pa lang, uumpisaan na natin yan, boy. Ha? Basta mga Remulla, wag niyong iboto, mga walang kwentang tao yan. Kaya ho nilang ipagkalulo yung sarili nilang kababayan at ibenta sa mga sa mga banyaga. Lilitisin sila sa mga banyagang bansa, 'di ba? Nakakalungkot lang hong isipin na meron pa ho palang mga ganitong klaseng Pilipino. Akala ko lahat na tayo makabayan na, meron pa. Ay, nga pala, nandiyan pa pala si Trililing, no? Pagdating sa West Philippine Sea, sovereignty, ay nabangga lang yung bangka, yun na, galit, tubig, bombaan, yeah? Galit na galit, tipong gera. Ganun ang gusto nila eh. Ito si Tatay Digong, isang Pilipino, inaakusahan ng kung ano-ano sa ibang bansa. Ang ginawa ko ng administrasyon, ibinigay sa mga banyaga, sa mga puti. Pero sa mga Chino, magitilan lang ng konti yung bangka. Sige, ano na tayo? Kala mo naman kaya natin, anak ng toka. Pambihira. Yung mga aeroplano natin, wala tayong kalaban, nagbabaksakan eh. Pambihira naman. AFP modernization pamor. Yan. Tapos na yan si Boying. Dito tayo kay Senator Robin. Makibalita ho tayo kung ano ng kalagayan ng ating pambansang best friend. Ito si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito. Okay na si Boying Remulla dyan. Dito na tayo kay Senator Robin. Okay? Ano lang medyo malakas lang hangin pero hintay lang tayo. Si Executive Secretary Salvador Medialdea. Nandun na po siya. Bumalik na po tayo dito para makibalita kung tayo po ay makakapasok ngayong araw na ito. Believe din ako sa mga reporter na ito. Tignan nyo. Solo flight siya. Solo flight. Sinabi dala ng lahat. Ayos na. Si Senator, no? Pangit lang. Hintayin muna natin gumanda. ES po ay Lakas ng hangin eh. ilang araw lang hindi natutulog, pagod sa edad niya. Sa lahat ng mga Sundutan ko lang na mabilisan itong anong pangalan itong si Boy itong may-ari ng Happy Toothpaste. Boycott nyo itong produkto na to. Huwag nyo hong bibilin to, mga kababayan. Pang mesaltik ho ito, pang Tridor ho yan. Happy, pang Tridor ho yung toothpaste na yan. Huwag nyo hong bibilin yan. Sa mga magkugorosary yung wala ng toothpaste sa bahay, huwag nyo hong bibilin yan. Toothpaste ho ng mga Tridor yan. Ito ang sabi niya, Cosilio Pedro. Tama, babasa ko sa pangalan mo. Cecilio Pedro. Malakas na. Di ba? Matindi na, kaya... Cecilio Pedro, ano ba ang nito? Ano ang kanyang produkto? Huwag niyo hong bibilin lahat ng babanggitin ko na to, Happy Toothpaste, huwag bibilhin. Das Dishwashing, huwag bibilhin.
Dewdrops Alcohol, Blue Paste, Gomtech Pro, Maxi Bango, Maxi Wash, Linis, Virosol, Maxi Sure. Wag niyo hong bibili lahat ng ano niyan, ng sabi ho niya kasi dito, on the illegal arrest Duterte, ICC is just doing its job. Hindi makakapasok ang ICC dito. Bangag ka na rin. Walang jurisdiction dito, Cecilio Pedro, ha? Walang ano dito, walang jurisdiction. Ibinenta ng presidente mo, ibinigay niya sa mga banyaga si Tatay Digong. Yun ang totoo. Baka hindi mo alam nangyayari, kakasupilyo mo. Tigilan mo muna yan, ha? Mga kababayan, wag ho kayong bibili ng Happy toothpaste. Pang trader ho yung toothpaste na yan. Pwede na yung Colgate. O basta yung di nakikialam sa politika. Paramdam ho natin dito sa mga ano na to, itong mga kapitalista na to, na hindi nyo pwedeng ganyan-ganyan nasambay ng Pilipino. Huwag nyo kaming gaguhin. Brad, Cecilio Pedro, ha? Ayusin mo. Boycott sa mga content creator, pasadaan nyo rin ng isang beses tong api na to. Walang yaka, ha? Sumasaw-saw-saw ka pa. Pero matinding ano niyan, yung dishwashing, ang Happy toothpaste, yan ho mga kababayan, huwag niyong bibilihin. Ano ho yan, dishwashing liquid ng mga traidor at toothpaste ng mga traidor. Okay? Malinaw ho ba yun mga kababayan? Basta huwag niyong bibilihin. Eto na, rekta ho tayo kasi. Ito naman kasi si Ma'am Sas, post ng post eh. Mamaya ka na mag-post. Game. Precious. Balikan yan. Pangit ang kargada, Pangit ang kargada ni Senator. Dali lang, inaan ko lang ha. Hindi natin maintindihan yung sinasabi ni Senator. Maano? Mahangin eh. Mabubuting Makikibalita sana tayo dito kay Atty. Miguel Dea. kaso, may kortesiya, medyo mahigpit lang. Ito na. Bawal ang kukunan mo, ganun, bawal yun. Pero may kortesiya, ganun din yung ospital na pinagdalan, may kortesiya. Marunong silang makipag-usap ng maganda sa mga pasyente, kahit na hindi marami. Sana ganun din dito sa Pangit ng dating ni Senator. iitan ng ating mahal na Pangulo, sa ating Pangulo. Sana maayos na yung ating permiso na makapasok. Yun po. Maraming salamat, Marie Endozo. Pag-ingatan po kayo. Maraming salamat. Sabi ni M.M. Elliot Benguil, ingat po kayo palagi. God bless. Good afternoon, sabi ni Jacqueline. Sin is watching. Assalamualaikum from Saudi Arabia, galing kay Ying Mats. Ayun po, ang mga nagaganap po dito. Pagdasal po natin ng mabilis na pag-ayos ng kalusugan. Basta wag ko kayong bibili ng Happy toothpaste ha. Lahat ng ano nitong anong pangalan nito? Itong si Cecilio Pedro, wag niyo bibili yung mga gamit ng Salvador Miguel Dea. Opo. Siyempre po, yan po ang best friend ng ating toothpaste ng dating traidor. Pangulo. Napakahirap po siguro kasi siya po ang nakakakita kay Mayor araw-araw. Siya po ang merong permisong pumasok. Kaya po tayo po yung nakikibalita sa kanya. Siyempre, ang lagi po nilang niya na sinasabi, okay si Mayor, maayos si Mayor, okay naman yung
kulungan ni Mayor, okay yung selda ni Mayor, maayos naman yung pagkain, lahat po yun. Sinasabi ni ES. Pero iba naman yung sinasabi ng katawan niya. Medyo, siyempre, emosyonal ho yan. Iba yung pag tumama sa iyo ang emosyon, mahirap na depression yan. So, kahit anong sabihin po natin ganda ng facility ng detention center na to, bilang isang nakulong po sa New Bilibid Prison, hindi pinag-uusapan po dyan yung sarap. Siyempre, kasama po yun, yung maayos. Maayos. Kung sa maayos, maayos. Opo, pero yung pagkakasadlak, pagkakakulong, sa ibang bansa, at ganito pa ngayong kahigpit, sa isang 80 anyos na matanda, Grabe, no? Ibang klase, oh. na may sakit. Siguro po, medyo kahit na sinong kaibigan, maapektuhan ka. Ganyan po siguro ang nangyari kay Ines. Tinamaan na rin ng, siyempre, nangyari kay Mayo. Bumaba na din yung adrenaline niya. Siyempre, may adrenaline yan. Yung mga bilis po ng mga pangyayari. Unti-unti kang sisingilin ng ano yan ng katawan mo. Pagod mo, hindi natutulog. Wala pong tulog, Todits. Kailangan po kumilos, mabilis ang mga kilos nila. Hindi nga po natin sila iniistorbo sa kanilang mga aksyones. Nakasuporta lang po tayo dahil talagang ang aksyon po nila dito talagang mabilisan. Opo, iba po ang ano din dito takbuhan sana mabuti na si ES. Umalis naman po ako doon. Siya po yung nagpapahinga. Maayos. Bumalik na po yung brother-in-law niya ang nandun. Yun po, nandito pa rin po ako. Inaantay po natin kung mapagbibigyan po tayo ngayong araw na to na makapasok. Lamig. Nanonood yata yung asawa ko. Assalamualaikum. Bumati sa kanya Sabi ni Maria Gracia. Ayun na nga mga kababayan, yun naman ho ang importante, maganda ang lagay nitong si Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito mga kababayan, panoorin naman ho natin yung mga noong mga panahon na itong si itong si Marcos Jr. Hindi pa umandar yung pagiging traidor niya, no. Ito yung mga panahon. Pakinggan niyo yung mga sasabihin niya dito sa interview. Dito sa ano niya na to, dito sa interview ba to o interview niya na to. Ito, pakinggan niyo ito mga kababayan. My position hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are Tuloy ho natin mga kababayan. many questions about their jurisdiction and the what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. No, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside. Budol na budol no? Palong-palo ho siya mambudol dito sa panahon na to, no? Talagang ano siya,
budolan na talaga. Side entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of this Putawa-tawa po to si mga, we're not colonies anymore. former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, ha? I will not cooperate with them. Parang ano lang ho yan, 20 pesos na kilo ng bigas. Parang unitim lang ho yan. Parang continuity lang ho yan. Yan ho ang ginagawa ng mga mambubudol. Kaya kayo, mag-ingat ho kayo. Dahil ngayong mga panahon na to, laga na po yung mga mambubudol na yan. Ito ho mga kababayan, mulat na ho talagang ating mga kababayan sa mga kalukuhan ng mga politikong kagaya nitong mga Marcos na to. Ito, Senator Amy Marcos, para sa iyo ito. Ibibigay ko ang spotlight dito kay Sir DJ, ha? Yan sa pagbanat niya na yan, dito kay Amy Marcos. Pakinggan nun natin ito mga kababayan. Senator Amy, tigilan mo na kami. Wag Yan. na. Please lang. Tigilan mo na kami. Oh, Basang-basa ka na. Ha? Trapo na kayo. Taksil trapo, kayo. taksil, Hindi nyo na kami kailanman mabubudol. yo, Kasama ang kapatid mo. nako, Ha? Lahat ng mga kasinungalingan ninyo. sarap mo sa bunutan. Kagigil ka na, ha? So, si Amy Marcos, oo, ano tayo dyan, gigil tayo dyan sa manggagamit na yan, eh. Kesyo mag-iimbestigasyon sa sa Senado, iimbestigahan daw yung pagpapadala kay Tatay Digong, yung pag-kidnap sa kanya, di ba? Anak ng toko, kapal ng mukha, gusto pa talagang gatasan. Wala naman kaming pakialam kahit hindi pag-usapan yan eh. Sa Senado, wala naman tayo. Ano ba magagawa ng investigasyon na yan? Nandun na si Tatay Digong. Ha? Nandun na si Tatay Diggs. Mag-imbestiga ka at hindi, wala kaming pakialam. Dahil ano lang naman yan eh, gagamitin mo lang naman ang iyong pwesto bilang senador para makuha ang simpatsya ng mga Duterte supporter. Diba? Yun lang naman talaga ang pakay mo dyan, Amy Marcos. Huwag mo na kami lokohin dahil alam na namin yung karakas mo, ika nga. Tapos na ang eksena ninyo. Ibabasura na namin kayo. Oh. Hindi na po kami magbabago. Hindi na kami magpapabudol muli sa inyo. Yung, galing palakpakan nun natin yung mga kababayan nating OFW. Yan na, meron pang manual na palakpak yun, sir. Di lang special effects. Na kami. Natuto na kami. Tandaan ninyo. Ayun na nga mga kababayan, dito naman sa bahagi ng video natin na to. Bakit? Parang dami natin pinag-usapan dito sa video na to, no? Pasadaan natin itong si Happy Toothpaste at mga negosyanteng konektado dito sa matandang huhugin na to. Tandaan nyo ho mga kababayan, ha? Huwag kayong bibili ng Happy Toothpaste. Kung wala talaga, mag-asin na muna. Kahit yung naka-Tetra Pak, huwag nyong bibili niyan. Okay? Lahat to ng binibend, hindi ko natin alam. Teka lang, punta ako dito kay Madam Sasa. Punta tayo dito kay Ma'am Sasrugando Sasot. Teka lang ho mga kababayan. Para baka kulang pa kasi yung listahan na ibinigay ko kanina eh. Para kumpletos Ricardo Siganga. Ito yung mga produkto nitong itong matanda na to. Yan itong anong pangalan nito? Itong si Cecilio Pedro, kay Pedro ha. Ito Happy Toothpaste, dishwashing yun na ho pala yung mga nabanggit natin kanina. Basta wag niyo na lang kung bibili niyan. Marami naman nung alternative kung wala talaga, asin na muna kung available na toothpaste Happy. Wag na